Wala kang itlog, wala ka ring evap milk, pero panalo pa rin itong ating ube puto cake. 1 cup na harina o flour, 1/3 naman na asukal kahit anong kulay, baking powder, powder milk, kahit anong brand ay pwede naman, keso or cheese, saka food color natin na syempre na violet. Pagsasama-samahin na nga muna natin yung mga dry ingredients kagaya ng harina, asukal, baking powder, saka powder milk. Then isama na rin natin dito yung food color na magpapakulay ube sa kanya. Gumamit lang ako dito ng wire whisk para makombine siya ng maayos bago natin ilagay yung mga wet ingredients kagaya ng mantika or butter. 1 tablespoon nga pala na baking powder yung nilagay natin dito. Same din pala sila ng sukat ng ating butter. Melted nga pala ito. Then, 3/4 cup naman ng water yung nilagay natin. Then, mimix lang natin ito ng maayos. Sa paglalagay nga pala ng powder milk ay optional lang. Mas malinamlam at mas masarap lang talaga yung lasa niya kung lalagyan mo siya ng powder milk kesa dun sa evap milk. Yun ay para sa akin lang ha, sariling opinion ko lang. Sa brand naman ng powder milk ay kahit ano, kung gusto mo ng Bear Brand, Birch Tree, or kahit Alaska. Pagdating naman sa tamis niya, kung nakukulangan kayo dun sa 1/3 na sukal, ay pwede mo pa siyang dagdagan. Depende na lang sa panglasa nyo o gusto nyong tamis. Pag ganito na nga yung consistency ng ating mixture ay okay na ito. Pwede na itong ilagay at salin sa lagayan. Gumamit na nga rin pala ako dito ng strainer o salaan para mas pino o mas maganda yung mixture natin lalo na pagka naluto yung puto natin. May nahihanda na nga pala ako ditong steamer, nakulo na yung tubig niya. Kaya isasalang na lang natin dito yung mixture natin. Steam nga pala natin ito ng mga 15 to 20 minutes. Then mga siguro 10 minutes na to ay tinanggal ko muna yung takip at nilagyan ko nga pala siya ng cheese sa ibabaw. Mas masarap kung melted cheese yung ilalagay natin. Or kahit anong toppings ay pwede mo namang ilagay. Eden cheese nga lang itong inilagay ko, hindi siya masyadong nagme-melt. Pero okay na ito kasi pang sa amin lang naman. Tapos ay tinakpan ko pa uli siya para matuto siya ng maayos. After 20 minutes ay okay na nga siya. Gumamit nga ako ng toothpick para matest natin kung luto na yung ating puto. Pag wala nang sumama sa toothpick ay luto na yan. Then hinango ko na at pinalamig lang ng konti. Sobrang yummy nitong ating puto cake ube flavor. Kung gusto mo ring gumawa, ilalagay ko sa comment section yung recipe natin. Kahit wala kang itlog or evap milk ay nakagawa tayo ng ube puto cake at napaka-moist din niya at napakalambot. Masarap na pang merienda, pwede rin pang agahan at pwede rin itong pambaon sa opisina o kaya sa school ng mga bata. Comment nyo naman kung ano pa kayang masarap na dessert o pagkain ng ating pwedeng lutuin. Yun lang!